Colossians chapter 1 verses 13 to 14. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. I love that. In whom, kinig po mabuti, in whom we have redemption through His blood. Na-redeem na po tayo. Ano yun? The forgiveness of sins. So lahat ng kasalanan natin, napatawad na pong lahat dahil doon sa ginawa ni Jesus sa cross. Yan ang gospel. Other than that, kapag kami nangangaral ng, oo, naniniwala ako, salvation is by grace, but, maglalagay na sila ng but kailangan magpabautismo ka, gumawa ka ng mabuti, hep, 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 wrong. That's not the gospel. Ang gospel, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Period. Hindi pwedeng sabihin niyo, oh, believe in Jesus, but you have to. No. That's not the gospel. Tingnan po ninyo to. He has delivered us from the power of darkness. Diniliber na po niya tayo. So, alam po natin ngayon kung ano yung dati nating state or kalagayan bago po tayo makakilala kay Jesus as our Lord and Savior. Well, sabi po ng Bible, tayo po noon ay may Adamic nature. Therefore, tayo po noon ay nasa kadiliman o nasa darkness. Kasi tignan nyo, He has delivered us from the power of darkness. So, kung naging mananampalataya na po tayo, makakasalamuha pa rin natin yung mga dating nakasalamuha nating tao nung hindi pa tayo mananampalataya. Hindi po ba? And then, kapag ka nakikita natin na wala silang gana sa salita ng Diyos, hindi sila interesado sa mga words ni Jesus, parang pinagtatawanan nila tayo, well, kung tutuusin dapat natin silang maintindihan kasi once upon a time, ganun din po tayo. Hindi po ba? Kasi nasa darkness po sila. Kapag ka ang isang tao po nakakilala kay Jesus as Lord and Savior, magkakaroon siya ng bagong pagkatao. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has gone, and behold, all things become new. Tingnan po ninyong mabuti. May bago na po tayong pagkatao. Hindi dahil sa mabubuting ginawa natin, kundi dahil doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa cross para po sa atin. Wala tayong ipagmamalaki. Lahat ng taglay natin, especially yung kaligtasan natin, at yung assurance ng salvation natin, galing lahat kay Jesus. Meron po tayong eternal security, meaning, kailanman, hindi na po mawawala ang salvation sa atin. Ganyan kabuti ang amazing grace ng Panginoong Jesus. Okay? Ito, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Dati nasa kingdom tayo ni Satan, pero nung makakilala tayo kay Jesus, tayo po ay i-transfer niya sa kanyang kaharian. What a joy na ma-realize, hey, I got saved, I'm born again. I have a new nature. Di ba? I am a new creature. I am a new creation because of the Lord Jesus alone. You cannot take credit for that. Kasi mabait ako, kasi ganito, ganyan. X, wrong. Hindi po. It's all about in the finished work of Jesus. Kung alam po ninyo yung root bakit ka na-save, magiging napakadali po ng ating Christian living, ng ating Christian walk. Sapagkat yung sanctification po, even that, galing din po sa Panginoong Jesus. Kasi ililid po tayo ng Holy Spirit sa bawat araw ng buhay natin. Pangako po niyan, I will never leave you orphans. Pag akyat ko, sabi niya, ipapadala ko sa inyo ang Paraclete o yung tinatawag na kahalili ko, ang banal na Espiritu Santo. Kaya tayo, naligtas tayo, hindi dahil sa mabubuting gawa natin,
kundi dun sa ginawa ng Panginoong Jesus. At ang kagandahan, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Meaning, inilipat tayo sa kingdom ni Jesus, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video, share the wonderful love of Jesus and His grace. Thank you, and Jesus truly loves us all.